pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa.
Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Rebisahin, opinyon, malawak. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kasama si Rosel Kaya Lopez, manood, ang inyong katropa sa makinig. pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na Rider! mga Sumali katropa. sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Isip, malulungkot, dahil iwan at ibinagpalit. Puso ko, ngayon minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown, walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Hindi matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Good evening, Philippines. Good evening sa iyo, Luz Biminda. Magandang gabi mga Dabber Cats, mga netizen, mga katropa, mga kuya, ate, good evening. Ngayon po ay araw ng Biyernes, abay ika-8 na po ng buwan ng Disyembre, taong 2023. At syempre sa inyo ng programang Tropa. At ang oras natin sa hudyat, alas 7:05 ng gabi. Abay magandang gabi sa ating mga katropa dyan. Sa ating mga Dabber Cats dyan po sa may area ng Kamanaba area. Kamanaba means Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela. Ay yung mga Valenzuelano, yung mga Malabonians, yung mga Naboteño, at ang mga batang Kangkalo. Magandang gabi. Okay, so mga kaibigan, sa inyo ng programang Tropa. Siyempre dito lamang sa Millennial Online TV News and Updates. At medyo mga sa susunod na araw medyo aayusin namin nung aking kabady, no, itong ating studio, itong bagong studio dahil meron tayong medyo isa sa ayos sandali.
Okay mga kaibigan, mamaya itutungay natin sa inyo ang lagay ng ating panahon. Siyempre sa ating suki, sa ating katropang weather specialist po ng DOST Pag-asa. Walang iba kundi po kay Ginoong Alsardi Aurelio. At bukod dyan, itutungay din natin sa inyo yung pong ginawang Pandesal Forum. Dyan po sa may QC. Kung saan po ito yung kinakaharap ngayon na kaso ng Land Transportation Office. Kinasuhan po sila. Nako. Mamaya malalaman natin. Siyempre yan ay pinangunahan po ng moderator ng Pandesal Forum. Ang premyadong kolumnista. Walang ibang kundi si Sir Wilson Flores. Okay, mamaya-maya lang yan. Huwag na nating patagalin. Abay, alamin na natin kaagad sa DOST Pag-asa. Ang lagay po ng ating panahon. No, meron ba tayong bagyo? Meron ba tayong low pressure area? Abay, malalaman natin sa ating katropang si Alsardi Aurelio. Narito po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga ng Biyernes. Holiday po ngayon. Maligayang kapistahan sa mga Katoliko ng Immaculada Concepcion. At narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong December 8, 2023. Makikita ho ninyo sa ating latest satellite images, halos wala ho tayong makitang mga signal ng kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa. Base nga din ho sa mga nakalap natin ng mga datos mula sa iba't ibang istasyon ng Pag-asa, halos wala hong mga pag-ulan na naitala dito sa ating kapuluan sa nakalipas na 24 oras. At ang umiiral ho ngayon, itong northeast monsoon o hanging amihan dito sa may extreme northern Luzon, habang ang mainit na hangin na mula sa silangan o tinatawag na easterlies, no? Ito yung hangin po na mula sa karagatang Pasipiko, ang siya nagdadala naman ng maalinsangan at mainit na panahon lalo na sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may silangang bahagi ho ng Visayas at ng Mindanao. Sa ngayon, no, base sa ating latest satellite images din at iba pang mga datos, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo. Posible ho, ngayong ito man long weekend na to hanggang linggo, maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. At asahan po natin, medyo mainit na panahon ang mararanasan sa mga susunod na araw, pero posible pa rin yung mga passing rain showers na may kasamang thunderstorms dahil pa rin sa pag-iral ho ng mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Punta ko tayo dito sa Luzon, makikita ko natin na posible ko yung mahihinang mga pag-ulan, partikular na nga sa extreme northern Luzon, yung area ko ng Batanes, kasama yung Halayan, dudot ko yan ng northeast monsoon o hanging amihan. Sa iba pang bahagi ko ng Luzon, inaasahan pa rin natin ang generally fair weather, pero posible pa rin yung mga passing rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Yung agad ang temperatura natin sa Lawag, nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao, nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, hanggang 25 degrees Celsius. Sa bahagi ng Kamaynilaan, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Kalayaan Islands, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, hanggang 33 degrees Celsius. Dumako tayo dito sa Visayas at sa Mindanao. Makikita ho natin, malaking bahagi din ng Visayas ay makararanas ho ng mainit na panahon na posible pa rin yung mga passing rain showers or isolated rain showers and thunderstorms. Agad ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, hanggang 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ho ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Mainit pa rin ho ang inaasang temperatura lalo sa tanghali. Yung agad nga ng temperatura dito sa Zamboanga hanggang 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon ho, wala rin tayong nakataas na anumang gale warning dahil nga medyo mahina po yung amihan na inaasahan din natin na sa mga susunod na araw, patuloy na iiral itong easterlies. Kaya ho, maaari po maglayag yung mga sasakyang pandagat. Kahit kung maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Liban na lamang ho, pag may mga thunderstorm, pwedeng posibleng lumakas yung araw ng karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Tingnan nga muna natin magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw dito sa ating mga major cities. Sa Kamaynilaan, Baguio, Legazpi, Cebu at Davao, makikita po ninyo hanggang araw ng Lunes, generally fair weather ho ang mararasang na panahon. Liban na lang sa mga usual natin ng mga rain showers and thunderstorms. Ito ang ating mga regional services division. Dito sa iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa ay maglalabas naman ho ng mga thunderstorm advisory at rainfall information kapag may mga nakikita ho tayo ng mga kaulapan na maaaring
magdala ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Kamaynilaan, ang agwat ng temperatura in the next 3 days ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman, sa mga akit ng Baguio, agwat ng temperatura dyan ay mula 17 to 25 degrees Celsius. Sa Legazpi naman ay mula 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman, 25 to 33 degrees Celsius. Ang araw naman po natin ay sisikat mamayang 6:09 ng umaga at lulubog ganap na 5:27 ng hapon. At sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Ito po tayo naglalabas ng mga advisories, lalong-lalo na yung mga thunderstorm advisories, rainfall information, even ho pag may mga flood advisories tayo, meron tayong X, Facebook, YouTube, at ating type ASA at DOSD of that. Like po na ibigay update sa panahon pag for things ako but kailangan para sa ta na maraming enjoy and Ayun, kaya talaga Mr. J, itong aking technical, hindi naman pala si kasamang Alzar Aurelio si kasamang Obet Badrina pala. Okay, maraming salamat sa iyo, katropang Obet Badrina. At nagatid sa atin yan sa oras na alas 7:10 po ng gabi, oras sa buong kapuluan. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Tropa, siyempre dito lamang sa Millennial Online TV, News and Updates. Okay, so yun mga kaibigan, at buti naman maaliwalas, maganda ang ating lagay ng panahon at siyempre hindi uulanin ang ating Pasko at hindi kawawa at hindi magmumukhang kawawa yung ating mga chikiting. Ayan yung mga magbobonus dyan, abay, talaga naman yung mga magbobonus, abay, kailangan bumili na kayo ng mga pamasko na inyong mga junakis at bumili na rin kayo ng mga parregalo sa inyong mga inaanak. Kung ayaw magbigay ng pera, abay, in goods, token, yung mga damit, laruan, yan ang bilhin nyo. Alam na di kung saan mura makakabili ng mga parregalo sa mga inaanak. Sampa, siyempre, alam nyo na, Divisoria. Yung mga sosyali naman, abay, SM. At iba naman talagang mayamang-mayaman, abay, Landmark. Pero pagka ikay maglulupa lang, siyempre Divisoria o kaya Palengke. At siyempre, sigurado magmamahal na ang mga pasalan niya, mga buko. Abay, kailangan bumili na, hindi ka pwede mag-stock noon. Masisira. Kaya yung mga kababayan natin, ako, sigurado magmamahal ang buko niyan. Okay, so mga kaibigan, alas 7:12 na, 13 ng gabi. Abay, wag na nating patagalin ulit. Ito ngayon na natin, yung pong ginawang Pandesal Forum, kung saan ay tinalakay dito yung ginawang kinakaharap na kaso ng Land Transportation Office. Ano bang kaso to? Anong anomalya to? Alamin po natin mga kaibigan. At kasi nung nakaraan, nakita ko tinatalakay sa Kongreso, na wag naman daw, sabi ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita, na wag i-single out ang mga motorsiklo. Lalo na daw yung mga walang plaka. Ang may kasalanan naman daw is LTO. Bakit? Wala naman sila maibigay na plaka sa mga nagpaparehistro. Paano? Ngayon, may istorbo yung tao. Paparahin. Hindi, wala kang plaka Di ba? So, kahit sabi mo titimbrihan niya nung LTO, yung iyong ORCR, siyempre istorbo pa rin. Diba? So, ano ba nangyayari? Dapat makumpleto ng LTO yung pagbibigay ng plaka. So, mga kaibigan, panoorin po natin. Kilala natin yung mga magsasalita later. Ang topic natin dito, the graft case complaint filed against LTO, Land Transportation Office, officials, filed by the Federated Land Transportation Organization of the Philippines, or FELTOP, FELTOP. Mamaya tatawagin ko sila one by one, pero i-mention ko na muna pangalan nila. Pag tinawag ko kayo mamaya isa-isa, magbigay kayo ng opening statement o bumati kayo, anything na gusto nyo sabihin. Then pagkatapos ng opening statement ng bawat isa sa inyo, we will open the floor for questions
from the media na nandito, plus media na nasa Zoom, saka yung mga nanonood via Facebook Live. Kaya Clarissa, pakilagay sa Viber group yung Facebook Live, saka Zoom. Ang speakers natin this afternoon on the controversial cases, draft case complaint against LTO officials ay ito not according to age or importance, binigay lang ito sa Feltap lawyer, attorney Mark Tolentino, andyan sa gitna. Then si Feltap President Yolito N. Inosanto, and then mamaya tatawagin ko Feltap National Spokesperson na sa tabi ko, Mr. June Rustico S. Braga. Then susunod na tatawagin ko mamaya for opening statement, Feltap Board Director Namita Lorenzo sa dulo. And then PPI JKG President Christian Calala sa gitna. So, magandang hapon sa lahat. Importante ito pag-uusapan natin kasi ang taong bayan naiinis sa graft cases. Kasi kung may graft cases, may inefficiency at breakdown in discipline sa gobyerno, kawawa ang taong bayan, saka transport sector, and the public. So, imbitahin natin una para magbigay ng opening statement, Feltap lawyer, attorney Mark Tolentino. Welcome. Hey, good afternoon sa ating lahat. By the way, ako si Attorney Mark Tolentino. I'm acting as the lawyer of Feltap, yung Federated Land Transportation Organization. Same time, lawyer din tayo ni Mr. William Calalang na isa sa complainant about yung yung tinatawag na plaka, na issue ng plaka doon po sa Land Transportation Office. So, tumutulong po tayo sa kanilang dalawa, sa dalawang grupo, kasi trabaho naman natin bilang isang abogado na tumulong sa nangangailangan para makamit yung justisya na dapat makamit. Kasi naniwala po tayo yung tinatawag na public office is public trust. And yung prinsipyo ng ating batas na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. So, ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan ang posisyon, ang opisina. So, that's why, in case there is problem, they are at all times accountable to the people. So, nag-file tayo ng kaso in behalf of Feltap and in behalf of Mr. William Calalang, ng kanyang company. Nag-file po tayo ng kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act 3019 and of course, plunder case. Ang pinahil natin against the Assistant Secretary of LTO, si Attorney Vigor Mendoza, and yung isang kaso naman kay Mr. Vigor Mendoza, and ang kasama ni Mr. Vigor Mendoza, si Annabel Arcilia Margaroli. Ang nag-file ng kaso at ngayon, pending ngayon sa Office of the Ombudsman. So, hintayin po natin ang may matanggap tayong mga subpoena, then magkaharap tayo doon. Magkaharap kami doon. But maybe, hopefully, they will file their counter affidavit. And kasi, doon po sa Office of the Ombudsman, bibigyan sila ng opportunity to explain their side pursuant sa principle ng due process. So we are here to file a case as a citizen of the Republic of the Philippines, as a Filipino, and as a taxpayer na directly affected sa mga polisiya, mga actions na ginagawa ng Land Transportation Office headed by Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza. Thank you very much, Attorney Mark Tolentino, for your opening statement about the graft cases and plunder pa pala, may plunder cases pa filed against certain LTO leaders. Next, imbitahin natin Feltap President Yolito N. Inosanto para sa opening statement ninyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Yolito Inosanto, ang chairman ng Federated Land Transport Organization of the Philippines o Feltap,
At ako rin ang Chairman President ng Evergreen Bagong Silang Transport Corporation o Evastrangco. Kaya kami nagpupulong ito ay abot namin na aming problema. Isa namang issue ang tungkol sa paniningil LTO ng 169 pesos and 6 centavos na computer fees. Mansalang ito noon ay nawala na. Nagtataka kami kung bakit sa aming lumalabas ngayon sa aming mga registro ay mayroong computer fee. Yun ang mga aming issue. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Diolito and Inosanto. Susunod naman, imbitahin natin yung nasa tabi ko, si Mr. June Rustico S. Plaga, National Spokesperson ng PhilTAP, para magbigay ng opening statement din. Thank you very much, Sir Wilson. Isang malaya at mapayapang hapon po sa ating lahat. Ako po si Mr. Braga, John Braga, sa kasalukuyang tumatayong National Spokesperson ng LTAP. Sa ngayon, nandito po kami sa isang pagtitipon itong press ko na to upang ipahayag po namin yung mga saloobin naming maliliit na drivers at maliliit na operators tungkol sa tingin namin hindi tama o oppressive na polisiya na binigay ng LTO sa pamamagitan ng paniningil ng computer fees. Kasi before time ni Secretary Tugadi, we are very happy yung hanay namin, yung mga member namin. Upon registration, kung titingnan po natin, wala na pong computer fees noon at that time. Kasi naayos na po yung through sa programa ng LTO na LTMI o Non-Transportation Management System, which is inclined sa programa ng pambansang ahensya o ni Presidente Duterte as well as Presidente Marcos, yung digitalization ng lahat ng transaksyon sa gobyerno para maiwasan yung corruption. Kung hindi man totally maiwasan, at least masawatan ng konti. Pero sa biglang-bigla namin itong mga nakaraang buwan, starting October hanggang November, 5 sa member namin, kung titingnan nyo yung ticket na galing sa registration, kung unang tingin mo, walang bayad na 160 plus. Kasi nagmumukhang nitsura siya ng LTMI noon nung panahon ni Secretary Tugadi. Pero kung susuriin mo siya, doon mo makikita na may bayad na palang 160. Dalawa, ang epekto nito sa amin. Una, nakikita namin panliling lang sa general welfare namin sa sektor namin, sa hanay ng transport. Actually, hindi lang sa public transport, even sa private transport. Pangalawa, oppressive to. Kasi bakit oppressive ito ay na-experience na namin to, natatanggap na namin itong programa sa mga unang nagdaang kay Secretary Tugadi pa, na libre ang computer fees. Malaking bagay yon sa amin kasi di naman lingid po sa inyong kaalaman na mataas na ngayon ang fuel, yung diesel, yung gasoline, yung mga spare parts. Ngayon, dagdagan mo pa kami ng 169, which is nai-enjoy na po namin yon na walang tamang pasabi kung bakit napatawan ulit ng 169. Kaya sa hapon na ito, in behalf sa LTAP, kami po ay naghihinik-load sa butihin nating presidente na sana mapatawan ng preventive suspension si Asik Bigor Mendoza. At kami rin po ay nakikiusap sa Office of the Ombudsman na which is Moten Academic upon filing of verified complaint which have prima facie evidence to prove na mayroong kasalanan ng isang public official o public officer either appointed or elected, dapat mabigyan na sa kagyat na panahon si Atty. Bigor Mendoza ng preventive suspension para hindi po kami mag-alangan na baka balikan po kami mga maliliit. Ulit, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Mr. June Rustico S. Braga. Susunod, imbitahin natin magsalita, PhilTAP Board Director Namita Lorenzo. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mamita Lorenzo na narito ngayon para ipahayag namin ang damdamin naming mga operator at kasama namin ang mga driver. Sa panahon po nung nakaraan, wala po talagang computer fee. Nagulat na lang po kami na talagang bakit inilagay ulit itong computer fee. Ang dapat po dito,
Kasi kami rin po ang mahihirapan ng mga operator kung sakasakaling kami ay magrehistro ng aming mga sasakyan, lalo na sa January. Ngayon po kasi wala, stop muna ang rehistro. At January, pagka meron pa po nito, mahirapan na po tayong lahat, lalo na po sa mga private. Kung ikaw po ay nagrehistro ng 3 years, 3 years din po sisingilin ang 169 na hindi naman dapat po namin bayaran. Lalo na kung ako po ay kukuha ng bagong sasakyan, ba't ko babayaran yung 169 pesos? Samantalang nung araw, dati, nung 2023, nung January rin, wala po ang computer's fee. Ano ang dahilan at nilagay nila ulit yung 169 computer's fee? Kung kayo po meron din sasakyan, magtataka rin po kayo. Dahil kung kami po ay pinapahirapan, mo din po ang private ay maaaring mahirapan din po. Sa sobrang taas na po ng aming mga rehistro, ay umaalma na rin po ang aming mga kasamahan. Kaya po, panalangin po ng aming samahan na sana po ay ito ay tanggalin at sana po ay pag-isipan ng ating presidente. Hindi po kami sumasalungat sa gusto nila. Pero sa ngayon po ay naghihirap ang taong bayan. Bakit mo ngayon ilalagay yung 169 computer's fee? Yun lang po. Sana kami po ay malaman ng ating presidente na ito ay hindi dapat sa napapanahon. Salamat po. Maraming salamat, Ms. Namita Lorenzo. Last for his opening statement, Presidente ng PPI JKG, Mr. Christian Calalang. Mag-explain na yung PPI JKG. Opening statement. Welcome. Magandang hapon, Mr. Flores. Sa mga bisita natin ngayong hapon, Atty. Tolentino. Ako po si Christian Calalang, Presidente ng PPI JKG Philippines. Kami ang awardee ng license plates ng Land Transportation Office noong 2014. At sa kasamaang palad po, dumaan po kami sa lahat ng klaseng challenges at hurdles sa pakikipaglaban ng aming kontrata sa pamahalaan. Dumaan po kami sa Commission on Audit, dumaan po kami sa Supreme Court, at ngayon po dumadaan na naman po kami sa isang hamon dahil po sa isang interpleader at intra-corporate dispute na nasa RTC Quezon City. Ngayon po, nagkaroon po ng isang recent development nang habang nililitis ang kaso, si ASEC Vigor Mendoza ng LTO at ang isang claimant ay pumanig po sa isa't isa. Ano pong ibig sabihin nun? Si ASEC Vigor Mendoza po ay nag-withdraw po sa kaso na kasalukuyang pong nililitis sa RTC 90. At ito naman po ay sinundan pa ng deklarasyon na ang halagang 470 million pesos na collectible ng aming kumpanya ay ibibigay po dun sa other claimant nang wala pa pong judicial determination o pwede po nating sabihin premature. Yun po ay napakasakit para sa Pilipino. Kami pong mga Pilipino ang nagsimula ng kumpanyang to. Ang mga dayuhan at ang isang other claimant po, nakasama po nung dayuhan, sila po ang nag-organisa para mawala po ang mga Pilipino. Hindi po tayo makapapayag dyan. Kaya po pinaglalaban ko po ang karapatan ng mga Pilipino at ang mga manggagawa ng kumpanya ng PPI JKG. Ito po ay para sa mga Pilipino. Ibigay po nila ito para sa mga Pilipino. Dahil po dyan, ang PPI JKG Philippines ay naghain po ng kasong plunder in violation of Section 2 RA 7080, dishonesty and grave misconduct sa mga opisyal po ng LTO na gumawa nito sa amin. At ang hiling po namin, kami po ay nananawagan sa Office of the Ombudsman, naway bigyan niyo po ng masusing investigasyon
ang tugon po ng mga Pilipino na nandito po sa PPI-JKG. Tulungan niyo po kami para po to sa mga Pilipino. Maraming salamat po. Thank you very much to Mr. Christian Kalalang sa hinaing niya, complaint niya of injustice. Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayong ngayong hapon dito. May mga tanong tayo nakahanda na dito. Ang isang unang tanong natin galing kay Manila Times journalist, Mr. Benedict Abaygar. Pakiabot naman ng microphone kay Mr. Benedict Abaygar para basahin niya ang tanong niya. May mga iba pa tayong media na paki-ready lang mga tanong ninyo. Yes. Hello. Good afternoon po. First question, pwede kay Attorney Tolentino or kay any from Peltap. Di ba may lumabas noon po na balita na kahit sa LTMS ng Dermalog ay may sinisingil din na service fee na 75 yata yun, 75 pesos. May isang transport group na nagreklamo tungkol dyan. Bakit hindi kayo nagsalita tungkol sa issue na yan? Okay. So, ako yung sasagot. Okay, yung PhilTop kasi, hindi lang PhilTop to. Hindi lang itong organization ng mga transport group, but sila mismo naepektuhan of that policy ng the current LTO chief. Bakit? Dati, may 169 fees under the company ng Stratcom, tapos under the MC 2023-2373 ni ASEC, J. Arthur Tugade, mandatory na LTMS na lang ang gagamitin. Pag LTMS, libre na dapat. But may ginagawa daw, this is based on our investigation and based on the personal knowledge ng mga kliyente natin, nagsasabi na may parallel na collection. May LTMS na libre, may parallel na collection with an OR na 169 pesos na bayarin. So bakit may bayarin na under the memorandum ni former LTO Chief Tugade, wala nang dapat bayaran. So yun ang issue dyan. So it means, based on our complaint, may may tinatawag na manifest partiality. Kasi manifest partiality, parang binigyan ng pabor. This is based on the alleged complaint. This is based on the complaint na may alleged partial yung tinatawag na binigyan ng pabor, okay, manifest partiality on the part of the LTO with respect to Stratcom. Yun ang basis of the complaint na under investigation ngayon ng Office of the Ombudsman. Thank you, Attorney. Baka may follow-up question si Benedict. Ibang mga media pakihanda, ibang question. Kasi ilan po ang miyembro nyo? Saka sino daw ang PhilTop? May tanong din. Jolito po. Yes, paki-explain. Kalawak yung inyong organisasyon. Ano daw ang PhilTop and paki-explain ano ang PhilTop and paano lumapit kay Attorney Tolentino? Ang PhilTop kasi ay samahan ng mga samahan. Itong mga samahan ito ng transport jobs, ikasama sa PhilTop bilang membro, siya ngayon namin pinaglalaban. Kaya po dahil dito sa issue ito, lumapit kami kay Atty. Mark Tolentino para kami tulungan na mawala ito. Kasi dating wala naman ito eh. Kung bakit bigla na ibinalik. Di mo ba? Kaya ibig sabihin, merong nangyayari kung bakit ibalik na wala namang pintulot. Kaya yun ang aming reklamo ngayon. Ito lang po, kay Sir Jolito ulit. Sir, nakaraan merong Senate inquiry patungkol sa LTMS. Kayo po ba sumusuporta na ibalik itong Senate inquiry dito para magkaalaman, magkaharapan yung mga involved dito sa issue na to? Opo. Para malaman natin ang totoo. Kailangan malaman natin kasi kung bakit nagkakaganon.
So, kailangan natin i-compare kasi, in addition sa sabi ni yung presidente ng LTAP, kailangan natin i-compare ano yung complaint sa Office of the Ombudsman, ano yung inquiry sa Senado. Ang sa Senate inquiry is only an investigation in aid of legislation. Ang purpose niyan, kung may mga batas na dapat baguhin, dapat i-improve, dapat i-review, yun ang jurisdiction ng Senado sa kanilang power of legislative inquiry. So iba yun. So maybe mayroong ganon, maybe they are part or they are not, but ang purpose nun is legislative inquiry in aid of legislation. Ito namang ginawa natin sa Office of the Ombudsman, hindi ito in aid of legislation. Ang purpose nito, whether or not there is a breach of the trust and confidence na binigay ng taong bayan sa mga public officials. Yun yan. Kasi kung meron man, there will be administrative liability, pwedeng pwedeng prevented suspended sila, preventively suspended, pwedeng administratively liable, pwedeng maging criminally liable. And that's different issue. Kasi ang issue doon, pwedeng matanggal, pwedeng masuspend, pwedeng madebanda criminally, lalo na pag plunder na walang bail. So iba yun sa Senate inquiry. Sorry, attorney, may nagtatanong dito, 3 ng journalist kasi hindi abogado. Ano daw pagkaiba ng plunder at saka graft? Saka bakit naging plunder daw ang kaso ni ASEC Mendoza? Anong mga ginawa niyang labat sa batas? And anong pagkaiba ng graft and plunder for mga non-lawyers? Okay, ang plunder, pandarambong plunder. We say plunder pag ang... Grabe daw ang kaso. That is the highest kind of corruption sa ating gobyerno. Plunder. Ano ibig sabihin ng plunder? Pag more than 50 million na involved, plunder na yan. Non-bailable, lalo na pag the evidence of guilt is strong. So for example, yung mga collection dyan, 169 times ilang libo yan, ilang sasakyan. I-times mo by abuse of the public funds. For example, itong... Hello. Ano daw ginawa? For example, ito sa plate number. Narinig niyo ako? Plate number. May funds. 470 million ang pinag-usapan natin dyan. But nag-start yan sa 3.5 billion. So, 3.5 billion nag-start, but ang collectible is we're talking of 400 million ng funds nandyan na sa court, naka-deposit, hindi malabas, tapos based on the allegation, may tinatawag na manifest partiality naman. Bakit? Ang LTO ang nag-file ng motion for interpleader kung sino ba ang babayaran. Ito bang si Mr. Kalalang or yung isang tao na nagpanggap na siya daw ang may-ari ng organization or corporation ni Mr. Kalalang. So, na-deposit doon sa korte. Ngayon, nag-file siya ng motion to dismiss. With motion na ang 400 million na yan, i-deposit directly sa isang private company na nagpakilala na may-ari ng PPI KKG. It means, klaro pa, nakalagay pa sa motion, nakalagay doon, account number, branch address, pangalan ng bangko, very clear. There is a manifest partiality. That is based on the allegation of the complaint. Now, of course, we need to prove that in a proper forum sa Office of the Ombudsman, kung may probable cause pa to file a criminal case, may substantive evidence pa, enough para matanggal siya sa serbisyo. Yun ang issue when you talk about plunder, ang corruption, kahit magkano yan, basta inabuso niya ang pagtitiwala ng taong bayan, may mga pera sa bayan na kinuha, inabuso yung pagtitiwala, yun ang tinatawag na graft and corruption. Thank you, Attorney Mark Tolentino. Tanong yan ng 3 journalists.
Kung may tanong kayo, huwag kayong mahiya, magtanong lang kayo. Ano ng status nitong graft and plunder cases? Ano ang possible timetable? And in the meantime, tuloy-tuloy pa ba ang problema sa LTO? And mayroon pa kayong ibang clamor sa gobyerno? Maliban sa kaso ninyo sa ombudsman, mayroon ba kayong appeal sa Pangulo o sa ibang agency na iremedyo itong complaint ninyo o itong problema ng Transport Office, LTO? Anong suggestion ninyo or clamor ninyo? Kumuna, with respect sa appeal to the Office of the President, maybe they are the best person to talk. With respect sa mga plano or suggestions sa LTO, they are the best one to talk kasi sila ang directly involved sa mga polisiya ng LTO. Ako naman, sabihin ko lang, ano yung status ng kaso? Sa legal tayo muna. Ang status ng kaso, nag-file tayo muna ng complaint doon po sa Office of the Ombudsman. Kailan to ginawa yung filing? November 30, sabay itong dalawa. Yung about sa LTF, Last week lang. LTFMS, ibang grupo yan, yung about sa Plaka, ibang grupo, ako yung abogado. Isang abogado lang, so sabay kaming pumunta doon sa Ombudsman para mag-file ng kaso. So, ang next step yan, may raffle yan. Raffle, i-assign niya sa mga investigating prosecutor or investigating ombudsman officer doon sa Office of the Ombudsman. So, mapatawag yan mag-issue yan ng subpoena, bigyan naman ng pagkakataon ang mga respondent to respond. This is pursuant sa due process. Bigyan natin ng pagkakataon kasi there is what we call in constitutional law, presumption of innocence. Okay, on the part of the respondent or the part of the accused, they are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt, and they have the right to due process. So, ibig sabihin, bigyan sila ng pagkakataon sa Office of the Ombudsman to respond. Itong mga reklamo about sa computer system, reklamo about sa plaka, bigyan sila ng pagkakataon. May deadline ba yan? Curious kami kasi sa mga ibang korte nung unang panahon hanggang ngayon, may mga kaso na 10 taon, 20 years. May timetable ba o deadline ng gobyerno? Ang pinag-usapan sa court is guilt of the accused. Guilt. Pag guilty ka, kulong ka. But in the Office of the Ombudsman, hindi pa pinag-usapan doon ang guilt of the accused. Ang pinag-usapan doon, pag administrative liability, substantial evidence, may bang enough evidence lang. Ibig sabihin, sa status of the evidence requirement, ang pinakamataas is yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. Conviction yan, kulong ka. Pangalawa, yung tinatawag na substantial evidence, that is the one of the requirement of the evidence pag administratively liable ang isang public official. Dito naman tayo sa mga fiscal, mga prosecution, ito ang tinatawag na probable cause. May basihan ba para mag-file ng kaso sa korte para ma-issuean ng warrant? Doon po sa Office of the Ombudsman, hindi pa pinag-usapan doon kung guilty itong si Mr. Bigor or si Mr. Margaroli, Ms. Margaroli, or sino ba yung mga respondent. Hindi natin pinag-usapan kung guilty sila. Ang pag-uusapan doon sa Office of the Ombudsman, may basihan ba ang reklamo ni Mr. William Calalang at saka yung PhilTAP para ma-suspend, para ma-administratively liable, or para yung kaso maakyat papunta sa Sandigan Bayan. Attorney, may nagtatanong dito, yung suspension ba kailangan galing pa sa ombudsman o pwede isuspend ng Department Secretary o ng Pangulo ang isang LTO chief? The Office of the Ombudsman has the authority because Office of the Ombudsman is separate, distinct, it is a constitutional body. So hindi yan controlled by the President or by the... Ang Office of the Ombudsman hindi controlled yan ng Presidente. They are protected under the Constitution because it is a constitutional body, not under of the Office of the President. Pwede ang Ombudsman ang mag-suspend. Second, pwede naman si DOTR kasi may tinatawag na under naman ng DOTR Secretary ang LTO.
or as the chief executive of the land, the president also has the authority to suspend, to replace, to terminate. Kasi yung position ng LTO chief is based on the trust and confidence of the president. Kung wala ng tiwala ang presidente, Pwede anytime. may discretion ang presidente na palitan, tanggalin, o anuman. So, authority yan ng ating presidente na si President Bongbong Marcos. Gano'ng katagal na daw itong ASEC sa LTO? Kasabay ba ng Pangulo o noon pa yan? O bago? Based on my information, July 25, 2023. Ang nauna kasi si ASEC J. Arthur Tugade. Siya na unang LTO Siya na chief. unang LTO chief. Tapos pinalitan. Ang pumalit sa kanya si ASEC Vigor Mendoza noong July 25, 2023. Ibig sabihin, ayaw na ng presidente sa kanya, wala nang tiwala ang presidente sa kanya, authority at discretion yan ng ating presidente under the principle that the office of the LTO chief is based on the trust and confidence of the president. Ito mga ginawa niyang mga violations na nagko-complain kayo, may pag-asa ba siyang magbago or sa tingin niyo kailangan baguhin ng tao? Nakikipag-usap pa siya sa inyo, sa complaint ninyo, nakipag-dialogue pa siya or totally hopeless case? Anong feedback niyo sa kanya? Bakit naging plunder case ito? Di ba usually ang mga opisyal sa gobyerno, kahit na hari pa yan o sino, kung may complaint, pinapakinggan, nakikipag-usap. Ano nangyari dito sa ASEC natin? So in this case, parang wala yatang pumapansin sa kanila. But of course, they're open for dialogue. Wala namang problema yun eh. Kasi wala namang personalan po ito. Lalo to, walang personalan sa pag-file ng kaso against Vigor or Margaroli, Annabel Margaroli. Walang personalan. Ang pinag-usapan natin dito, may batas ba na na-violate? Yes. Liable ba sila criminally, administratively? But they can negotiate na sana pakinggan yung hinain ng grupo ng labor, ng transport group, pakinggan itong si William Calalang na nanalo na sa meeting. Yes. Nanalo na, award, may notice to proceed, notice to award, Yes. but biglang naudlot ang ang dapat award, mabigyan na sana yung mga plaka. That's why minsan if you check, Yung reason, delay ang plaka. that's one of the reasons na delay ang plaka. Kasi willing sila mag-provide. Paano i-provide yan kung mismo ang bayan of the plaka nandun pa sa kaso pa, pinagdibatehan pa. So that's why maraming mga sasakyan ngayon, mga bago, na walang mga plaka. Grabe Ay, kung may tanong kayo, huwag kayo mahiya. May tanong daw dito. Pag-iabot microphone. Meron na po. Pakilala niyo sarili. Editor na magaling nga. Sige, ma'am. Si Susan Cambry, editor ng Filipino Mirror. Saka magaling na radio host. DWIZ. Yes. May mga corruption. Ito po kayo para po pa rin kung ano man. First part ng tanong niya. Maganda tanong niya. Matagal ng controversial daw ang LTO sa graft and corruption. Ba't ngayon lang daw kayo nag-file? Naiinis na raw yata mga tao. Noon pa, mabuti ngayon daw kayo nag-file. Yes, delay ng plaka noon pa. Bakit ngayon lang daw kayo naka-file ng case, hindi noon daw? Hello. Salamat sa tanong nyo, ma'am. Maaaring sabihin namin na Hello. Yes, parinig ko. Yung usapin po sa plaka ay nagbunsod po ang dahil po sa kaso. Nangyari po ito dahil meron pong pagkakamali. Yung sa amin naman po noon, maaaring sabihin ko po na kami po ay dumaan din sa proseso. Anong year kayo? Anong year yung pinag-uusapan ninyo? Nagsimula po kami sa Land Transportation Office ng 2014. Dumaan po kami sa mga pagsubok, sa mga hurdles, gaya po sa Commission on Audit, kung nabalitaan nyo po yon.
Kami po ay nagkaroon po ng disallowance, ayun po ay na-lift, dumaan po kami sa mga na-pending sa Bureau of Customs na mga plaka, dahil po hindi rin po nagbabayad ng gobyerno, yun po ay naisaayos namin at nai-deliver, dahil po pinayaran din po kami, dahil po nagkaroon po ng ruling ang Supreme Court na constitutional po ang project. Ngayon po, dumaan na naman po kami sa isang pagsubok dahil po nagkaroon naman ng isang intra-corporate dispute sa pamamagitan po ng isang other claimant. At ngayon po, nagkaroon po ng maling pagpanig yung hepe ng LTO, kaya po kami tumulong sa ombudsman. Pero noon naman Hindi po... pa resolve yung intra-corporate niya. Opo, dahil po muli kami po ay rumirespeto sa rule of law. Kami po ay rumirespeto sa bounds ng batas. Kaya po kami naniniwala na meron pong justice at justisya sa mga korte natin. Pero kung magkakaroon naman po ng premature determination o magkakaroon po ng premature na pagpanig ang isang government agency gaya ng LTO, sa tingin po namin, mali naman po yun. Maling-mali para sa mga Pilipino na kagaya namin, na kami po ang nagsimula ng kumpanyang ito at kami po ang nag-e-empleyo ng mga Pilipino, hindi po mga dayuhan. So it means, actually, yung pag-file ng kaso sa ombudsman, yun ang last option. Binigyan ng pagkakataon yung mga kliyente natin. Ilang taon kayo naghintay sa kanya? Mga ilang years na yun? 2014. 2004, 14. 9 years. Almost 9 years, 8 years, mangyari ito. May budget naman dyan. Para at least nasa court na. So sila mismo ang nag-file ng kaso ng interpleader. Don't forget ang LTO mismo ang nag-file ng kaso ng interpleader sa korte kasi may legal opinion ng Office of the Solicitor General na kailangan na mapasihan kung sino ang dapat i-determine kung tama ba itong pag-transfer ng shares of stocks of this company. May legal opinion, but unfortunately, sila mismo ang nag-file ng motion to dismiss sa kaso na pinahil nila. Joint motion to dismiss with another person na nag-claim na sila daw ang owner ng PPI, JKG. So yun ang issue. So there is a clear manifest partiality. There's an alleged manifest partiality na dapat sagutin doon po sa Office of the Ombudsman. So, by the way, boss, this is my last question because may pupuntahan pa akong kaso sa FTRCB naman. FTRCB? Anong kaso yan? Sa SMNI. Wow. Okay. Curious ako. Sorry saan ka panik? Kongreso ka o SMNI ka I am a lawyer of SMNI. So ako yung inisa pala ng almost 8 hours. Kayo na sa Kongreso? Sa Congress ako yun. Ako yung inisa. Alam mo, swerte ka. May dalawa kaming customer dito na nagsalita last week dito, campus sa inyo. Yes, thank you. Isa nagsalita dito, si Attorney Harry Roque, November 30. Tapos December 1, nagsalita dito, campus sa inyo, si Attorney Ferdy Topacio. Thank you for that. So si Harry Roque is our lawyer sa Supreme Court, nagfile tayo ng habeas corpus. But with respect doon sa Congress, ako yung abogado. So, grabe. So wala na. Okay, thank you. So sila naman mataglot sila naman. Oo, baka may last question bago siya umalis. Habang kayo, short question para di siya malate sa MTRCB, baka ma-X-rated siya. Joke lang. Magandang hapon po. Jimmy Mendoza ng Bisaya sa Radio, SMNI reporter din. Kay Mr. Kalalang, sir, ang dami pong dumaan sa kamay nyo ng mga ASEC sa LTO. Bakit mukhang na-single out ngayon si ASEC Bigor sa inyong reklamo? Ay wala pa naman ho siyang 6 na pa na nakakaupo. Ba't mukhang siya ang nabaon dito sa mga problema nyo sa LTO? So, madami po, sa mga problema nyo po sa LTO, marami pong dumaan ng mga ASEC, mga hepe. Iba-ibang ASEC daw dumaan. ASEC kasi 14 years na po kayo kanyo eh. Ayun nga po. Tapos pagdating dito kay Bigor, parang napaon siya. Kaya nga po sa kanya napunta lahat ng problema. Ano dahilan po? Kaya nga po nagtataka kami. Meron pong mga
may dalawang ASEC na dumaan bago sa kanya, si ASEC Guadis at si ASEC Tugade. Yung dalawang ASEC na po yun, hindi po nag-manifest ng tinatawag ni Attorney Tolentino ng manifest partiality o ang pagpanig ng kahit kanino man. Kaya nagulat po kami, si ASEC Mendoza ay pumanig po dun sa other claimant. Kaya po nagkaroon ng ombudsman case laban sa kanya. Nagmamadali si attorney. Nakaupo, nakatayo ang picture bago sila alis. Okay ba nakaupo? Smile tayo for the camera. Kasi, whether artista kayo o presidential candidate o ambassador, yan, para makita. Yan. Walang mas para makita mukha ninyo. Thank you. Attorney, habol na lang po. Tanong mo ng attorney bago siya umalis. Habol na lang po. Yes. About nabanggit yung SMNI. Hanggang saan po ipaglalaban itong ikinaso sa... Kasi yung paglaban natin sa SMNI, hindi ito bilang SMNI abog na lawyer. Ang pinaglaban natin dito, press freedom. Freedom of press na dapat may tinatawag tayo sa lahat po ng constitutional power or right ng bilang Pilipino. Ang pinakamataas, di ba sabi ko, may tinatawag tayong presumption of innocence, right to counsel, right to due process, but ang pinakamataas, one of the highest constitutional right, freedom of press. Yun ang pinaglaban natin bilang isang Pilipino. Thank you na, pasensya kasi wala ito tayo. Sa politika ng SMNI, baby, doon natin. Thank you, Attorney Mark Tolentino. Tutuloy tayo pag-alis niya kasi hahabol siya sa MTRCB sa Timog Avenue. Pag nakita mo si Chairman Soto, regards sa Chairman. Tuloy natin sa sagot ni Mr. Kalalang. Yes. Dito kayo sa center. Kasama si Mr. Kalalang. Oo nga. So, halika. Dito na lang kayo sa gitna. Thank you, Mr. Kalalang. May calling card kayo? Ito ba iwan? Yes. 09, ang number ko, 0917 848 0917 448 Tutuloy natin ang discussion dito. Anti-graft and corruption. Yes. May tanong dito ibang mga media. May tanong ba dito si Benedict Abaycar? Bigyan natin siya ng microphone, please. Yes. Mr. Benedict. Mamaya may tanong din sobra bang grabe ang graft and corruption sa LTO? Benedict Abaycar. Hey, Sir Julito, Yes. President ng PhilTap. Sir, meron bang ibang nasa likod ng paglabas nyo para kasuhan si ASEC Bigo? Ito pa lamang. Dahil ito lang naman ang kasabi. Ulit po. Sir, hindi sumusog sa Pangulo po namin. Unang-una po kasi, yung PhilTap, ang naturalisa ng mga pamunuan at kasapian ng PhilTap, ay shy po talaga silang tumarap sa media press con like this. Nagkataon lang na yung 169 na pinataw ngayon, masyadong tahimik yung mga iba ng makasamahan sa public transport. Kaya nag-usap-usap ang kasapian ng PhilTap na pwede isang pahayag lang na discontinto kami na hindi tama at hindi akma. Kaya nagkataon si Atty. Mark Tolentino, kahit hindi public transport na issues, tumutulong po sa amin.
Kaya napagkasunduan ng kasapian na kausapin natin si Atty. Mark bilang abogado, ano pong sasuggest si Atty. Mark? Mga legal remedies. Mga legal remedies. So, yun na nga, umabot kami sa filing ng ombudsman, itong press ko na to. Pero kung narinig nyo, Philtap, ito ang first time na umarap sa press con kasi masyadong mahiyain sa media ang pamunuan ng Ang mga Philtap pa, mga jeepney, mga taxi, mga anong mga iba-ibang members? Mostly jeep siya na traditional na tumatakbo. Mostly Pero, jeepneys. kahit magong sila, di ba? Oh, magong sila Caloocan. May tanong kanina si Filipino Star, Filipino Mirror editor, kanina si Susan Cambry about corruption. May mga dalawa pang journalist nag-follow up. Grabe ba, widespread ba ang corruption ngayon sa LTO? Based sa nangyari sa inyo, sa experience ninyo o mga na-encounter ninyo sa LTO, grabe ba ang corruption ngayon sa LTO? Madam Board, mukhang ikaw ang unang makasagot dahil ikaw ang Ano sa antigo sa Tagalog ating LTO. talamak ba tawag doon? O widespread ba? Talamak. Tama ba? Talamak ba ang corruption, graft, and ano sa ahensya ng LTO? Paki-describe ano nangyayari dyan? Sa aming parte, ito lang kami nireklamo ang naka-apekto sa amin ng Itong case lang. Pero ito lang. kamusta naman ang corruption situation sa LTO? Sa naririnig ninyo, na-encounter ninyo? Mahirap kasi patunayan yung sabi-sabi na wala nakikita ang ebidensya. Kaya kami, kung saan yung aming wala apektado kami, dito lang kami. Doon kayo nakatutok sa complaint ninyo. Yes, may tanong pa si Mr. Abaygar ng Manila Times newspaper. May bago lang. Kay Sir Jun naman, or kay Ma'am Namita. Maganda rin siguro tanungin na ninyo ng inyong grupo kung bakit nga ba kinailangan ng LTO na magkaroon ng computer fee kung maayos talaga ang LTMS. Complain nila. Bakit pa kailangan magbayad ng computer fee? Hindi kaya naiibig lang din ng LTO sa issue na to na imbis ng LTMS ang mag-adjust base sa pangailangan ng ahensya ay kabaligtaran ang nangyayari. Anong sa inyo dito, sir? Okay, daw kayo magtanong niyan? Bakit? Sir Benedict, magandang punto po yun. Pwede aralin yung talking points na yun. Kasi sabi pa nga ni Atty. Mark, bukas naman kami sa dialogo. Pero sana, para ma-preempt yung any activities, kami talaga, ngayong hapon na to, kumihiling kami sa Office of the Ombudsman ng preventive suspension for Atty. Asek Bigor Mendoza para kung anong posibleng magawa niya habang nakaupo siya, yun ang iwasan natin. Pero yung punto na pwede tanungin din, bukas kami sa pag-uusap ng gano'n po. Pero ang inihiling po namin para to avoid conflict of interest habang umaandar ang investigasyon, dapat mapatawan muna siya ng preventive suspension ng ombudsman. Naintindihan namin. Ang gusto niya mangyari, habang di pa final ang kaso, kailangan i-suspend mo na siya. Preventive. May tanong dito tayo, pakipakilala niyo ang sarili niyo. Magandang hapon sa inyo. Tati Cruz po sa tuklasin natin, Katipunan Channel. And every Sunday, this Excel ang ating Katipunan. Medyo naano lang ako kanina dahil pagkaklaro lang hindi nyo pa personal na nakausap si Bigor Mendoza sa problema bang ito. Kasi bago nyo sana naisampa o isinampa Kinakausap yung reklamo. daw ba kayo na alam ba niya na galit kayo, na inis na kayo, alam ba niya? Magandang tanong yan. Hindi ba kayo kinausap na i-explain anong problema? Hindi na namin siya kinausap sapagkat alam namin wala rin mangyayari pag kinausap namin siya. Kasi nag-issue na siya ng memorandum na hindi na namin pwedeng mawin. Kaya, ano yung laman ng memorandum na inilabas niya? Kasi nahihinigan ko lang, gusto kong manggaling kay June Braga. Kanina kasi, June, binabanggit mo na talagang ang gusto nyo mangyari ay magkaroon ng preventive suspension
o maglabas ng preventive suspension ang ombudsman mismo. Pero again, matagal kasi bago yun mailabas ng ombudsman dahil syempre yung probable cause, usually, yun muna titignan ng ombudsman. Pero ang ano ko lang is, bakit dumating kayo sa punto na yun yung gusto nyo mangyari? Meron pa ba siyang mga posible na pwedeng gawin against sa grupo nyo o against sa inyong sektor? May danger ba? May pinapahirapan ba sa inyo? Ma'am, magandang tanong po yun, ma'am. Ba't kami humihiling ng preventive suspension? Kasi unang-una, halos lahat ng kasapian namin, araw-araw po tumatakbo sa kalye. Tapos, ang LTO, isa po sa ahensya ng gobyerno na nasa law enforcement ng kalye ko. Kaya, yun ang hinihiling po namin, baka balikan kami yung mga maliliit. Magandang tanong ni Cathy. Ma'am, kasi mahirap po kung sakaling balikan kami. Nakasalalay dito ang grupo namin. Diba? Hanap buhay ninyo. Yung kabuuan ng aming mga kasamahan nakasalalay dito. Unang-una, hindi na namin kailangan siyang kausapin. Dahil ako, katulad ko, ilang beses na ang pumunta sa kanyang opisina, hindi po namin siya. Ako mismo pumunta. Anong sagot niya? Hindi. Ang lagi siyang wala na doon sa opisina niya. Kasi nga, kaya kami lumantad ngayon. Kami lang yung hindi nagsasalita sa media. Napag-usapan namin ngayon na kailangan na namin magsalita. Kasi nahihirapan na lahat ng transport. Hindi lang itong 169 na to. Pwede pong i-mention ninyo kung ano yung pahirap na nangyayari po sa inyo. Ibig po bang sabihin, correct me if I'm wrong kasi nakikita ko po ngayon sa inyo na hindi, sinabi nyo na law enforcer kasi hawak din nila ng LTO, di ba? So, pag nakita ba nila na yung mga sasakyan ninyo sa kalsada, anytime pwede nilang hulihin para gawan sa kayo ng tawag dito, violation or whatever, para lang talagang mahirapan kayo? May ganun ba? Madam, good afternoon ulit. Siguro mas titingnan namin itong hinahain naming complaint ngayon, yung tungkol sa computer fees. Yung tanong mo tungkol sa posibleng gawin ng LTO, posible na hindi pwede. Pero sabi pa nga ng kasabihan, ma'am, na what are we in powdered form? Hindi in powdered form. Diba? Yun ang iingatan po natin. Ano po ang kaibahan nyo sa ibang transport groups? Kasi may PEDYOTAP, kung ano-anong TAP. Ano pong kaibahan po ninyo? Marami pa. Ang kaibahan po namin, unang-una, ngayon lang kami lumabas. Ngayon lang kami nag-ingay. Pangalawa, hanap buhay lang talaga ang gusto ng mga kasapian namin. Hindi kami masyadong political na bahagi ng public transport. Gusto lang mabuhay ng disente ang bawat naming kasapian. Industry issue lang ang kino-complain nyo. May tanong naman dito, di ko alam kung sa inyo din to, kasi marami daw nanonood sa Facebook Live, iba sa Zoom. Di ko alam kung kayo ang pwede sumagot ito o LTO. May nanonood sa rin, Janice Guerrero. I would like to ask how LTO conducts visual inspections required to renew registrations since they have no space in most of their locations. I'm asking this because they are not doing it correctly in LTO daw. It can be construed as a no-show, which is a clear violation of law. Ano ibig sabihin ng tanong ni Ms. Janice Guerrero? Ano ito? Sa inyo ba yan? Pwede niyo pasagutin yan? O sa LTO yan? Hindi kami, sir, sa LTO? hindi kami tama. Hindi kayo ang tama dito. No? Pero siguro naiinis lang siya sa LTO. Di ba naiinis siya sa LTO, mali-mali daw ginagawa. Wala daw space daw sa pang-registration. Tapos visual inspection daw. Pag-renewal. Kaya pwedeng ipasa na lang namin to sa mga kauukulan. Thank you, Ms. Janice Guerrero and others asking. May nagtatanong dito, wala na dito, abogado. May target timetable ba kayo o schedule para
desisyonan ng ombudsman to? May deadline ba ang ombudsman na pag final ang kaso, ilang buwan, ilang taon dapat desisyonan na guilty or not guilty, suspend or not suspend? May ganyan bang schedule ang ombudsman sa alam ninyo? Sir Willie, hindi namin alam kung merong timetable. At saka sa legal procedures kasi sa Attorney Mark nakaalis na. Siya may alam, kaya hindi po kita masagot sa ganon. Kami dito, tatlo kaming nag-represent sa pamunuan ng PhilTAP. Ang tanging hininang po namin na kagyat na preventive suspension kay Atty. Vigor. Whether guilty siya or not, basta masuspend lang siya to avoid any balik sa aming kasapian po. Yun na po ang tanging hiling namin. Which is, mandate naman po yun ng ombudsman na to suspend preventively any public officer, either appointed or elected, kung merong sufficient na basya ng complaint ng isang mamamayang Pilipino po. Sige, salamat ho. May tanong pa rin dito. Ito daw si Sec Mendoza, kanina sinabi nyo, attorney siya. So, abogado din siya. Base sa experience ninyo sa industriya ninyo, paano daw ninyo i-rate siya bilang LTO chief? At 10 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Ano ang rating ninyo tatlo sa performance ng LTO chief Sec Attorney Mendoza? Paki-rating yung tatlo siya base sa performance niya, saka ano sa tingin ninyo? 1 to 10. 1 pinakamababa, 10 pinakamataas. Hindi ba itago yung scorecard? Sorry. Nagtatanong kasi gusto nila malaman na kung pwede. Takot pa kayo? Since may kaso naman kayo against sa kanya, okay na naman. Prepare 6 na lang. 6. Mabait ka. Si Miss... Akin, Yes. siguro 5. 5. So, si Mr. Inosanto, anong grado nyo para sa LTO Chief Attorney Mendoza? Siguro mga 5 lang. 5. So, 2 baksak, 1 pasang-awa. Pasang-awa 7, 6. Pasang-awa pa, baksak din yun Kasi 75 ang pasado, di ba? So, dahil sa grupo ninyo, hindi nagper-perform itong ASEC natin sa LTO. So, may mga tanong pa tayo, huwag tayong mahiya. Ayan, may tanong tayo kay Miss Susan Cambry, napagaling na editor ng Filipino Mirror and magaling na host ng radio program. May iba naman po, sir. Ilang members po ba ang transport group? Sorry baka nabigyan nyo na lang, hindi ko narinig. Yes, di niya na kahit na konting description lang. Gusto ko po yung tanong kung anong stand niyo doon sa modernization kahit pinuntukan tayo. Hello. Modernization ng jeepney, di ba? Ma'am, nasa 10,000 po kami lahat-lahat. Buong Pilipinas po ang hawak ng PhilTAP. Yan po ang natin. Tungkol naman sa modernization, ang modernization po ay hindi naman kami salungat. Ang sinasabi nga po namin, no to phase out, yes to modernization. Pero kung kakayanin namin ang presyo, okay kami. Kaya lang marami po kaming nalalaman na yung iba po hindi na nakakahulog. So, okay kayo sa modernization, wag lang sobrang taas. Ganyan ba ho? At saka may narinig kami dito noon, may nag-complain mga transport group na dahil sa sobrang taas daw ng modernization daw cost. Totoo ba yan na ang pumapasok na daw sa public transport ngayon, pati daw yung mga higanting korporasyon. Totoo ba yan? Na yung maliliit na naaalis na daw. Totoo ba yan? Will, parang I have the right to answer your question. Kasi hindi yata akma yung napag-usapan dito kasi nakasintro po tayo sa issue of sige. fees. Very good. So nakiusap sila na kay Miss Cambry na next time na lang daw pag-usapan kasi emotionally sila troubled by this issue ngayon. So kung pwede dito daw muna nakatutok. Yes, sa susunod na forum. Thank you. So itong sa ombudsman, may pakiusap pa kayo sa kanila na bilisan ba or anong hope ninyo sa ombudsman? Knowing
ombudsman ngayon nakaupo. Sino siya? Parang kung di ako nagkamali, si Ombudsman Martires ba? If I was not mistaken. Oo. So, very sound mind naman po siya, very partial naman po siya. So mataas ang respeto Mataas ang ninyo respeto ng sa sektor ombudsman namin ng sa bansa. Opo. Sa kamataas rin ang respeto namin sa Pangulo po natin. Kasi tingin naman po natin na ayaw talaga ng Pangulo ng corruption, lalong-lalo na sa LTO is the fourth income generating establishment sa Fourth income generating sa gobyerno ngayon? Ano number 1, 2, 3? Siguro yung BIR, Customs? Customs. Sino pa? Hindi ko alam yung number 3, sir. Alam mo yung number 4. Kaya siguro, bilang magtugon sa kampanya ni Pangulo ng anti-corruption, simulan natin. Magkano ba ini-income generate ng LTO para sa gobyerno sa isang taon? Estimate nyo. Wala kaming... Fourth largest? Ganyan pala kalaking pera ang LTO na yan? Wala kaming saktong data makuha, sir. Pero some other time, hindi siguro namin kayo bigyan. Sir Will, we cannot hold ilong kasi yung mga kasamahan namin nakaapura. Yes, walang problema. Kasi alam ko, naghahanap po kayo. Pwede siguro one last question pagbigyan natin. Yes, si Mr. Benedict Abaygar na nagsiksik pa tungkol dito sa issue na to. Yes. Sa mga nagdaang news reports, sinabi ni ASEC na pag-upo pa lang niya, sinayang LTMS sa tututukan niya. Aware po ba kayo na ilang beses na na-flag ng Commission on Audit ang LTO dahil sa LTMS? Kung kayo ang naging ASEC ng LTO, paano nyo susolusyonan ang problema ng IT system? Maganda. Alam ba ninyo na bago kayo nag-file ng kaso, may nagko-complain na ibang opisina na may irregularity daw dito. Tapos, ano daw magawa ng LTO chief kung kayo ang nakaupo dyan? Anong gagawin niyo, tama? Itama yung mga mali. Oo. Itong kaso na to, na mali-mali ang ginagawa, sabi ninyo, anong dapat gawin ng matino o tamang LTO chief kung kayo yan? Tanong niya. Anong gusto niyong makita na ginagawa ng LTO chief tungkol sa kaso niyo at saka tungkol sa industriya nito ng transport? Anong ideal situation kung kayo ang LTO chief? So baka ma-appoint kayo bigla, malay mo. Seryosong tanong yan, pero hindi po namin pinangarap na umupong LTO. No? Tungkol sa issue na to, anong pinakamaayos na dapat ginagawa ng LTO chief sa issue na to para wala na siyang kaso, para wala siyang plunder? Sa tingin ko, para maging patas lang ang lahat, tutukan yung general welfare na sector. May specific ka na action na gagawin niya, i-remedyo yung ginawa niyang mali? Unang-una kasi, kung gino dati ni ASEC Tugadi yung full rollout ng LTMS, in-approve na yun? May memo si ASEC Tugadi before si ASEC Bigor na po na full rollout implementation ng LTMS. Sana pwede siguro si ASIC Gador to start with that. Try to create a technical working group kung hindi na kung anong mali ng LTMS. Both sides kasi lahat para maging patasan na lahat na stakeholders ng public transport at private sector. Just to create first the technical working group kung anong problema ng LTMS. Na hindi bias, paano himay-himayin. Para at the end of the day pa rin, general welfare pa rin ng sektor ang mamamayan. Pero aware kayo na flag na ito ng Commission on Audit. Sinabihan na to ng COA, na flag na daw na may kalokohan nangyayari ng problema. Personally, on my belief lang, wala ko idea. Hindi kayo aware? Hindi po namin alam kung alam ng COA. Natural, misa, di ba, naitatago yan eh. Kita nga ng COA na may problema. Paalis na sila. Pero, sorry maalis na sila. Pero, kailangan dito, bago kayo umalis, bawat isang tao, isang maikling mensahe, closing statement, maikli lang. So, unahin natin, Mr. Diolito and Inosanto, maikling mensahe lang i-summarize ninyo ang complaint ninyo o public appeal ninyo tungkol sa kasong ito. President Diolito and Inosanto ng PhilTAP.
Closing statement. Parang appeal ninyo lang. Anong gusto nyo mangyari? Sana po ang aming kahilingan ipakinggan ng ombudsman kasi ito po ay para sa lahat ng Pilipino. Na tinanggal na nga, ba't pinalik? Yan ang aming reklamo kasi may memorandum eh. Kaya nga kami isang bagay na napakalagi na masakit sa aming maliliit na naghahanap buhay na makataas ng tulo ngayon. Eh sa halip na makatipid kami, kinuha po para sa amin yung aming hintayin. Kaya sana, pakinggan kami ng ombudsman, tatanggalin na yung sinasabi na yan. Ilang po. Thank you, Mr. Diolito and Inosanto, President ng PhilTAP. Susunod, PhilTAP National Spokesperson June Rustico S. Braga, huling closing statement niyo. Ulit-ulit, maraming salamat po, Sir Wilson. Sa mga kasama natin sa media, I have a lot of friends, sir, na mga, hindi ko na lang pinapatanong kasi magagaling magtanong yun eh. Yung joke lang po. Anyway, ito lang po, pag magpupunyagi ang panawagan ng PhilTAP ng preventive suspension, hindi po ito pagpunyagi ng laban ng PhilTAP lang. Punyagi po ito ng laban ng lahat na may mga sasakyan. Pribado man o publiko. Muli-muli, ma'am, kita tayo ulit sa magandang discussion mo sa modernization. Magandang hapon. Magandang hapon, saka advance Merry Christmas. Last to speak, last but not the least, PhilTAP Board Director Namita Lorenzo, closing statement niyo tungkol sa kaso nito at saka sa problema niyo sa LTO. Magandang hapon ulit. Sa akin, sana masolusyonan kaagad to. Huwag na natin ibalik yung dati. Kung ano yung dapat na gawin natin, yun na lang. Kasi nahihirapan na po kami sa nangyayari talaga. Bilang transport leader, nahihirapan na kami, hirap na kami. Maraming salamat. Once again, maraming salamat sa tinatawag na Federated Land Transportation Organization of the Philippines, PhilTAP. Pinangungunahan nila Mr. Diolito Inosanto. Ayun, so napanood natin mga kaibigan, napakinggan natin yung ginawang talakayan dyan po sa Siligao Media Forum, dyan sa Pandesal Forum, dyan po sa May Luzon, Quezon. Kung saan nga po ayun ang naharap po sa kasong plunder, no, at katiwalian itong Office of the Land Transportation Office, no, at alamin natin kung ano mangyayari, no. Siyempre government yan ang kinasuhan, government agencies ikinasuhan sa government agencies din. Ika nga sabi nila di magkaroon ng whitewash dito. Alamin natin, no, at kung ano mangyayari, no, kung saan nahantong itong nasabing problema na ito. Okay mga kaibigan, alas 8:24 na ng gabi, oras sa buong kapuluan. Bago tayo tuloy magpaalam, maraming salamat po sa lahat na sumabaybay ngayong araw ng Biyernes dito po sa programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. Siyempre po kung naging kasama, Rosel Lopez. Maraming salamat kila ka-Merson o ka-Herson Mariano ng Malamon Community Organization. Ngayon din kay Kuya Guillermo Pangatuan, kay Kuya Gimo ng Lapu-Lapu City dyan sa Cebu. Ayun, nanonood daw siya. At ngayon din kay Ma'am Merle Orejenes ng Zambales. At ngayon din kay Miss Jackie Lagpao Adahar, no, isang licensed massage therapist. Nakasama po nila Sir Romel Martinez, Doc Jojo Revilla, Sir Haji Crespo, at Miss Digna Kahulugan. At ngayon din si Paring Bayan Jogrades ng lalawigan ng Bulacan. At kung misa naman ay nasa lalawigan ng Region 1 sa Ilocos Region. At siyempre sa mga kaganers natin sa One Gun Pilipinas, kina Corixman, Kuya Aljon Maghinang, magandang gabi sa inyo. At sa lahat po na sumubaybay ngayong araw ng Biyernes sa ating programang Tropa. Muli ako po yung naging kasama, ka-jamming, kakosa, kakuya, kaate, ka-gunners. Dito po sa programang Tropa, Rosel Lopez. Magsama-sama po tayo muli. Bukas titignan natin kung tayo po yung makakapag-airing ng ating Dalaw Barangay. Ako po yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Nagpapasaryo ng gun owner o nakikinig ka pa naman mahaba ang iyong pasensya ngayon at hindi na isa ng iyong ulo ay mapapakinggan nyo na
sa inyong mga bagong batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, Responsible gun owner, like, the PNP Civil subscribe, Security Group would at like to i-share na, advise all mga firearms katropa. holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telos ang sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo bangaw, ay ginatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pang ay maghihingi, lumanang araw ng
Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.